Hindi na lang nagpahalata si Amelia, pero sa totoo lang ay naiilang siya sa katiwalang si Aling Dunya. Alas 7 na ng gabi at nasa loob na sila ng mansyon ay nakasuot pa rin ito ng napakadilim na shades. Nahihiya naman siyang magtanong sa Ali dahil sa pansin niya ay medyo istrikto ito. Kaya marahil walang ibang kasambahay ang mga Villamil ay dahil sa astang iyon ng matanda. Matigas itong magsalita at walang reaksyon ang muka. Tuwid na tuwid ang linya ng mga labi ni hindi niya makita kung galit ba o naaaliw ang mga mata nito dahil nga sa napakadilim nitong shades. Aling Dunya? Anya, para lang mabasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ano ho ba yung iluluto natin para sa… Nakaluto na ako. Matigas nitong wika. Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko kanina? Ilang beses ko yatang binanggit na ako ang kusinera dito sa mansyon. Ang gagawin mo lamang ay maglinis. At saka hindi ba't sinabi ko rin na huwag ka ng maraming tanong? Napahiya siya. Pero… Pasensya na po. Kasi napansin ko lang na wala ako nakikitang pagkain. Mas mabuti yon. Wala ka nakita. Masungit nitong agap. Narito ka para magtrabaho, hindi para magtanong o tumingin-tingin sa mga bagay o mga amo natin. Kung gusto mong magtagal sa trabaho ay sundin mo ang pinakamahalagang patakaran sa pamamahay na ito. Wala kang nakita at wala kang narinig. Gusto pa sana niyang magtanong kung ano ang ibig nitong sabihin pero anito ay huwag siyang maraming tanong. Tuloy ay tumango na lamang siya at inayos ang maayos naman ng mesa. Halika, ani Aling Dunya. Tulungan mo akong ilabas ang pagkain dahil maya-maya lang ay darating na sina senyorito at ang mga senyorita. Agad na lamang siyang tumalima. Oras na naman na. Sa totoo lang ay hindi naman nag-apply na kasambahay si Amelia. Isa lamang siyang palaboy na nakabungguan ni Aling Dunya sa kalye ng araw na iyon at pagkatapos ay inalok na lang basta-basta ng trabaho. Pakonsuelo raw sa pagkakabunggo sa kanya. Hindi siya tanga para tumanggi. Sa hirap ng buhay niya, magmula ng takasan ang abusadang bagong asawa ng kanyang ama, pagbebenta lamang ng aliw at paggawa ng iligal ang hindi niya kayang pasukin. Nakalimutan ko nga pala magpakilala. Ako nga pala si Aling Dunya. Ano naman ang pangalan mo? Amelia po. Amelia Polica. Amelia, sige, sumama ka sa akin at nang makapaligo ka muna bago magsimula sa trabaho mo. At hayun na nga si Amelia. Mula sa isang pangkaraniwang palaboy lamang noong umaga, siya na ngayon ay kasambahay ni na Senyorita Monina, isang modelo, Senyorita Alicia, isang doktora, at Senyorito Lorenzo, isa sa mga pinakasikat na young actors ng henerasyon. Hindi makapaniwala si Amelia. Sino bang mag-aakala na ang aktor na si Enzo Villa ay pinagsisilbihan na niya ng mga sandaling iyon? Aling Dunya, nako-conscious naman ako rito sa bago nating maid. Salubong ang mga kilay na wika ni Enzo. Marahas pa ang paghiwa sa karneng medyo hilaw pa. Medium rare daw ang tawag doon, ani Aling Dunya.
Napayuko naman siya at napahiya kung kaya't, "Pasensya na po. Pasensya na, senyorito." Agap ni Aling Dunya. "Hayaan ninyo't pagsasabihan ko siyang mabuti." "Saan niyo ba nakuha yan?" Taas kilay na tanong naman ni Senyorita Monina. "Sa dati, senyorita." Palaboy." Wika naman ni Senyorita Alicia. Good. Nalito siya. Ibig bang sabihin ay palaboy rin ang dating kasambahay ng mga Villamil? Pero bakit kaya umalis ang mga iyon? Siguro ay masasama ang ugali ng magkakapatid kaya hindi natagalan. Nga pala, ani Enzo, ready na ba ang mga menu para sa Noche Buena this year? Huwag niyong titipirin ha. Baka naman 500 pesos worth lang yung Noche Buena niyo ngayon. Okay na. Si Senyorita Monina ang tumugon. Kapag gumawa ng problema yung bago, isama ninyo sa Noche Buena yan ha. Hindi gaanong naunawaan ni Amelia ang ibig sabihin ni Enzo, pero hindi na tumugon pa si Aling Dunya kaya hindi na lang din siya nagtanong. Pagkatapos kumain ng magkakapatid ay kinausap siyang muli ni Aling Dunya. Ngayong kilala mo na sina senyorito, lalo mong pakatandaan ang patakaran dito ha? Tumango siya. Nauunawaan na niya. Gayong sikat na personalidad pala ang amo nila, marahil ay gusto lamang nitong itago sa madla ang magaspang nitong ugali. Kaya dapat ay umakto siyang walang nakikita o kaya ay naririnig. Kinabukasan ay maagang gumising si Amelia. Ngunit mas maaga pa ring nagising sa kanya si Aling Dunya. Nang hinayang tuloy siya, sana pala ay sinulit niya ang unang masarap na tulog magmula nang maging palaboy siya. Kaso nakakahiya naman sa mga amo at kay Aling Dunya kaya pinilit niya ang sarili na maligo at maglinis na ng bahay. Naka-shades na uli ang ale at kaharap nito ang dalawang naglalakihang mga kahon. Lumingon ito sa kanya at ang wika ay tulungan na siyang mag-ayos ng bahay. Mga dekorasyong pampasko pala ang laman ng mga kahon. Nagpalingalinga siya. Wala na yata ang mga amo nila. Ibig sana niyang magtanong kay Aling Dunya, ngunit bawal nga pala. Sumunod na lamang siya sa mga utos nito. Hindi siya nagsasalita kung hindi rin lang tinatanong o kung hindi rin lang kailangan. Ayaw niyang mainis sa kanya ang ale at ang mga amo nila. Baka masisante pa siya tapos baliklansangan na naman siya. Sayang ang pagkakataon na makapagdiwang siya ng Pasko sa isang maayos na tahanan. Maayos namang natapos ang mga gawain nila ng araw na iyon. Gayunpaman ay may mga tanong sa isipan ni Amelia na siyempre pa ay hindi niya mailabas. Gaya na lamang ng belen sa ilalim ng Christmas tree. Nagtataka lamang siya dahil kumpleto iyon sa magagandang figurine ng mga hayop, maging ng 3 hari. Ngunit pagdating sa banal na pamilya, ay mga plastic na manika na hindi naman kamukha ng mga nakaugaliang anyo ni na Joseph, Mary at Baby Jesus ang kanilang inilagay. Walang anghel at ang banner ng Merry Christmas ay Merry Xmas lang ang nakalagay. Curious na curious si Amelia, ngunit nanatili na lamang siyang tahimik. Kinagabihan ay naghanda siyang muli ng hapag habang si Aling Dunya naman ay siyang nagluto sa kusina. En punto 8:00
ay dumating ang tatlo nilang amo at kumain. Kinumusta ng mga ito kay Aling Dunya ang kanyang trabaho. Nakahinga naman siya ng maluwag nang purihin siya ng ale at sinabing mabilis sumunod sa utos at magaling umunawa ng patakaran. Nginitian siya ng magkakapatid. Ngunit imbes na matuwa ay kinilabutan siya. Paano ba namay sabay-sabay na lumingon ng dahan-dahan sa kanya ang mga ito? Patay ang mga mata, ngunit kay tamis ng ngiti sa mga labi. Ngumiti lamang din siya at yumukod. Nang mag-angat siya ng tingin ay abala na muling kumakain ang mga ito na para bang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw ay nakasanayan din naman ni Amelia ang mga gawain at mga patakaran sa mansyon. Bukod sa bawal siyang magtanong at magpanggap lamang na walang nakikita o naririnig, ay isa pang patakaran ang maigting na pinatutupad sa mansyon ng mga Villamil. Bawal niyang buksan o lapitan man lang ang malaking ref ng kanilang mga amo. May ref na para sa kanila ni Aling Dunya at doon lamang siya maaaring kumuha ng makakain. Samantalang si Aling Dunya lamang ang maaaring magbukas ng ref ng mga amo upang magluto. Nauunawaan naman niya iyon dahil ito nga ang katiwala ng pamilya Villamil. Ngunit hindi pa rin talaga mawala sa katawan ng tao ang pagiging usisero. Sa bawat araw na nagdaraan ay lalong dumarami ang kanyang mga tanong at napapansin. Ano ba ang relihiyon ng mga amo nila? Ang nakakapagtaka ay sa kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang mga ito, ngunit hindi naman yata mga Katoliko dahil wala ni isang religious item sa kabahayan. At isa pa, ilang araw na lang ay Pasko na. Bakit hindi pa sila nag-grocery ng pang Noche Buena? Wala pa ring nababanggit sa kanya si Aling Dunya ukol sa mga ihahanda. Ito lang din ba ang magluluto ng lahat at hindi ba siya patutulungin? Ibig niyang magtanong, kaya lang ay bawal. Disyembre 24 ng gabi. Dumating ang kanilang mga amo na may tig-iisang kasama. Sinabihan siya ni Aling Dunya na kahit ano pa ang kanyang marinig ay huwag lalabas ng kanilang silid kung hindi naman siya nito tinatawag. Napalunok si Amelia. Ganun lamang yun? Hindi man lamang siya patutulungin sa pag-aasikaso sa mga bisita at sa Noche Buena. Magdamag siyang naghintay. Hindi niya alam kung tinatawag na ba siya ni Aling Dunya. Inabangan niya na magbukas ang pintuan kahit antok na siya. Lumiliwanag na sa silangan ay wala pa ring Aling Dunya na bumabalik. Kung tinatawag siya nito ay tiyak na pupuntahan na siya nito sa silid, ngunit hindi ito nagbalik. Kanina pa siya nag-iisip ng hindi maganda. Baka kung ano na ang ginagawa ng mga bisita ng kanilang mga amo. Lalabas na ba siya? Umaga naman na kasi. Kailangan na rin niyang maglinis ng bahay. At isa pa, Pasko na. Siguradong maraming hugasin sa kusina. Napasinghap siya nang sa wakas ay bumukas ang pinto at lumitaw ang naka-shades na ale. Sa unang pagkakataon ay nginitian siya nito kaya napangiti na rin siya. Ang akala namin ay aalis ka na. Nito bago lumapit sa kanya at hinawakan siya sa mga kamay. Napatitig siya rito at nagpahila ng patayuin siya nito. Bakit
Bakit naman po? Lumabas sila ng silid. Pagkatapos ng lahat na nangyari ng nagdaang gabi, hindi ka ba natakot? Napamaang siya at doon ay kinabahan. Ano ang dapat niyang ikatakot? Nang makarating sa kusina ay doon naunawaan ni Amelia ang lahat. Ang buong kusina kasi ay naglalawa sa dugo. May mga nakita rin siyang putol-putol na bahagi ng katawan at lamang loob ng tao. Ang tatlo nilang amo ay nakaupo sa kitchen counter at nagkakape habang tigmak ng dugo ang buong katawan. Nginitian siya ng mga ito at sabay-sabay pang bumati sa kanya ng maligayang Pasko. Nawalan na yata ng lakas si Amelia dahil nanatili siyang nakatunganga sa karumal-dumal na tagpo sa kanyang harapan. Nang hawakan siya ni Aling Dunya sa braso ay napapitlag na lamang siya at napalingon dito. Handa ka na bang malaman ang totoong katauhan ng mga amo natin? Anito. Po? Nanlaki ang mga mata niya nang sa wakas ay alisin ng Ale ang suot nitong shades. Doon ay nakita niyang wala pala itong mga mata. Bulag si Aling Dunya. Ani Senyorito Lorenzo. Kabisado lang niya itong buong bahay dahil dito na siya lumaki. Malakas din ang pakiramdam niya kaya hindi halata na wala siyang nakikita. Hindi pa nga niya kami nakikita ever since. Natatawang sabad ni Senyorita Alicia. Kaya hindi niya nakikita kung ano ang ginagawa namin. Dugtong naman ni Senyorita Monina. Sunod-sunod ang kanyang paghinga. Kaya pala ganoon ang patakaran sa bahay na iyon. Wala kang nakita. Wala talagang nakikita si Aling Dunya at siya naman ay kailangang magpanggap na walang nakitang krimen. Kung kaya't, bilib kami sayo. Ani Senyorito Lorenzo habang papalapit sa kanya. Ibig sana niyang umatras ngunit natatakot siya sa maaari nitong gawin kaya nanatili lamang siyang nakatayo. Inakbayan siya ng lalaki kaya nalanghap pa niya ang malansang singaw ng dugo sa katawan nito. Sabi pa ni Senyorito Lorenzo ay natutuwa ang mga ito sa kanya dahil napakamasunurin niya. Hindi ika siya lumabas ng silid kahit pa nagsisigawan na ang mga biktima nito. Tinanong pa siya kung handa pa rin siyang magtrabaho sa mga ito sa kabila ng kanyang nalaman. Alangan namang sumagot siya ng hindi. Pinilit na lamang niyang ngumiti at tumango. Pinuri pa ng mga ito si Aling Dunya dahil sa mahusay na pagpili sa kanya. Hindi raw siya gaya noong mga nauna na naging hapunan na lamang ng mga ito. Mangiyak-ngiyak si Amelia habang nagkakasiyahan naman ang magkakapatid. Napapitlag pa nga siya nang tapikin ni Aling Dunya sa balikat at suot na nitong muli ang shades. Halika na at maglinis na ng pinagkainan nila. Anito. Panatilihin mo pagiging masunurin. Tuwing may okasyon lang naman sila ganyan. Huwag kang mag-aalala dahil ako lagi ang maghahanda ng kanilang pagkain. Basta't lagi mong tatandaan na wala kang nakikita gaya ko at wala ka rin naririnig. Opo.
Hindi pa maproseso ng utak ni Amelia ang napasukan niya. Kaya pala walang Christ sa Xmas ng mga ito. Kaya pala wala ang banal na pamilya sa Belen. At habang pinipigilan niyang masuka, habang pinupulot ang mga putol-putol na bahagi ng katawan, ay may naipagpasalamat pa nga siya sa abusadang kabit ng kanyang ama. Salamat sa panggugulpi nito sa kanya. Humina ng sobra ang kanyang pandinig. Kaya naman hindi na niya kailangang magbingi-bingihan dahil talagang bingi siya na umaasa lang sa pagbabasa ng bibig ng kanyang kausap.